Taong 1966, Buena Vista, Quezon. Matagal nang nakatira ang pamilya ni Aman sa Buena Vista. Parte sila ng mga unang taong nanirahan dito, kaya halos lahat ng nakatira sa baryo, kakilala nila. Likas ding may kaya ang kanilang pamilya, kaya naman minsan, hindi nila naranasang matanggihan. Dagdag pa ni Aman na, nung nabubuhay pa ang tatay niya, ito ang pinakamadiskarteng taong nakilala niya. Lahat ng pwedeng pagkakitaan pinapasok nito, kaya naman hindi nagtagal. Nalagpasan na nito ang mga taong minsan lang nilang tiningala. Ang kaso lang, dahil sa ganun itong talento, kung kaya't marami rin yung nakaaway. Hindi nagtagal, tuluyan na nga yung ipinapatay. Nung mawala ang kanyang ama, doon na rin nagsimula ang pagbagsak ng kanilang pamilya hanggang sa hindi naglaon kapantay na nila ang mga taong minsan lang nilang naging trabahador. At sa kasamaang palad, dito na nagsimulang magbanat ng buto itong si Aman. Wala naman yung problema, pinuno, dahil matatag naman siyang tao. Hindi siya marunong uminda ng anumang problema at kahit wala ng pag-asa, nakakaya niya pa rin magpatuloy para sa mga mahal niya. Ngunit sa kabila ng ganun niyang katatagan, paulit-ulit siyang sinubok ng tadhana. Ayon sa kanya, na kahit ibinibigay niya na noon ang lahat, hindi niya maalis-alis ang magulong estado ng kanilang pamilya. Tuwing umuwi siya, palaging magulo sa loob ng bahay. Nakakasawa ng pakinggan ng mga bangayan at kung hindi dahil sa nanay niya, matagal na niyang nilayasan ang mga kapatid niyang wala namang ginagawa. Sinusubukan naman niya itong kausapin pero maging siya man tila bang wala ng boses sa loob ng bahay. Inakala niya na magagawa pa niya itong maresolba pero sa katagalan na ganon at ganon ang sistema, unti-unti na rin siyang nanawa. Hanggang sa dumating na ang punto na magdesisyon na siyang bumukod sa mga ito. Isinama siya noon ng kanilang ina dahil sa alam niyang hindi naman yun maaalagaan ng tama. Sa oras na yon ay iwan niya. Nang malaman ito ng kanyang mga kapatid, di naman siya nito pinigilan. Pag-alis nila ng bahay, agad silang tumawid sa Karatig Baryo kung saan naroon ang lolo niyang nag-iisa na lang din sa bahay. Balak niyang manirahan kasama ito dahil sa alam niya na hindi sila nito matitiis. Nga pala, pinuno, tatayo ng tatay niya. Minsan na rin itong nanirahan sa bahay nila pero nung nawala ang kanyang ama, nagdesisyon na rin itong bumukod. At magmula noon, di na nila yun gaanong nakikita. Gayunpaman, patuloy pa rin siyang umaasa na maayos ang lagay ng lolo niya. Pagdating nila sa Karatig Baryo, agad naman silang sinalubong ng kanilang mga kadugo. Napansin kasi ng mga ito na marami silang dalang gamit, kaya nagkusa na yung tumulong. Hindi nagtagal, nang marating na nila ang bahay ng lolo niya, bahagya siyang napahinto nang marinig niyang magwika ang isa sa mga pinsan niya nang, "Aman, malaki na ang ipinagbago ni Lolo Flavio kaya wag kang umasa na siya pa rin ng dating taong kilala mo. Mag-iingat kayo dahil madalas siyang magwala at manghabol ng itak." Pagkasambit nito ng mga kataga, medyo nakaramdam siya ng kaba kasi hindi niya sukat akalain na mayroong ganoong ugali ang lolo niya. Sa pagkakakilala niya kasi rito, mahinahon yun kagaya ng kanyang ama. Mapagbiro rin ito sa mga taong kalapit nito at madalas makikita mo yung nakangiti sa kabila ng problemang araw-araw nitong kinakaharap. Dahil sa kanyang mga nalaman, medyo hindi siya kaagad naniwala. Sa isip-isip niya, walang ideya ang pinsan niya sa mga bagay na sinasabi nito sa kanya. Kaya naman bago pa sila magkaroon ng argumento, pinili na lamang niyang manahimik at magpatuloy sa paglalakad hanggang sa makalapit na siya sa pinto. Pagkatok niya ng 3 beses, agad naman yung binuksan ng lolo niya na kanina pa palang nakikinig sa mga pinag-uusapan nila. Pagsilay nito sa kanya, bahagya naman yung napangiti
kasabay ng pag-uwi ka nito ng, Masaya kong makita kang muli, Apo. Pagpasensyahan mo na yung pinsan mo. Alam mo kasi, magmula noong nawala ang iyong ama, hindi na naging maganda ang namamagitan dito sa amin. Yung mga sinasabi nila, isa yung malaking kalokohan. Kaya kung pwede, huwag mo na lang silang isipin at paniwalaan. Nang marinig niya ang sinabi nito, napatangulang naman siya habang nakatingin sa mga mata ng lolo niya. Maya-maya pa, nang mapagtanto nito na wala na siyang sasabihin, agad naman yung tumayo malapit sa gilid ng pinto, senyales na pinapapasok na sila nito sa loob ng bahay. Nang mapagtanto naman nila ito, agad nilang hinila ang mga dala nilang gamit hanggang sa tuluyan na sila roong nakapasok. Matapos nun, bahagya muna silang nagpahinga bago isa-isang iligpit sa silid ang mga gamit. At habang ginagawa nila ito, nagpatuloy ang pangungumusta ng matanda. Tinanong din ito ang sitwasyon sa bahay nila upang malaman ang kasalukuyan doong nangyayari. Pero dahil sa ayaw niyang mag-isip ito ng kung ano-ano, pinili niyang itago rito ang hindi magandang ugnayan nila ng kanyang mga kapatid. Bukod kasi sa ayaw niya itong mag-alala, nais din niyang maging maganda ang simula ng kanilang pagsasama. Matapos naman yung marinig ng lolo niya, tsaka pa lamang sila nito niyayang kumain. Pagsapit ng gabi, naging komportable naman silang mag-ina sa loob ng tahanan nito. Wala sila roong napansing kakaiba, maliban na lang sa mayat-mayang paglalakad ni Lolo Flavio na para bang may kung ano itong ginagawa. Rinig na rinig ito ni Aman, gawa ng sa bawat paghakbang nito, lumalangit-ngit ang sahig na gawa sa purong kawayan. May katandaan na rin ang bahay, kaya konting kilos mo lang, may maririnig ka talagang tunog. Ang kaso, dala ng matinding pagod, hindi niya na yun gaanong pinansin. Dumaan ang mga araw, sinikap niyang matulungan ito sa mga gawaing bahay. Naghanap na rin siya ng trabaho sa baryo para naman hindi sila maging pabigat dito. Ikinatuwa naman yon ng lolo niya, gawa ng aminado rin ng matanda, nakapos ito sa buhay. Dagdag pa nito na, wala nang mas papait pa sa isang matandang iniwan ng sarili nitong pamilya. Pagkarinig naman ni Aman sa sinabi nito, medyo nakuha nito ang atensyon niya. Kaya kahit naiilang, mahinahon siyang napatanong dito ng, Lolo Flavio, bakit ho kayo iniwan nila inang? Tsaka, saan ho sila pumunta? Bakit ho parang biglaan naman? Mahabang istorya, Apo. Pero ang masasabi ko lang sa'yo, may mga bagay kaming hindi napagkasunduan. At imbis na araw-araw namin itong pag-awayan, minabuti na lang nilang umalis kasama ng aming mga anak. Oo, masakit sa simula, pero nakaya ko ring tumayo ng walang sinasandigan. Nagpapasalamat nga ako sa iyo dahil kahit apo lang kita, nandito ka para maging kaagapay ko. Sagot naman ito sa kanya. Nang marinig niya ang sinabi nito, hindi na siya nakaimik. Bukod kasi sa ayaw niyang manghimasok, aminado rin siyang umiiwas siya sa mga usaping masyado ng malalim at personal. Nang mapansin naman yon ng lolo niya, napangiti lang naman ito sabay wika ng, Ay, huwag na natin niyang pag-usapan. Mahirap na. Baka masira na naman ang araw nating dalawa. Dumaan ang ilang linggo. Namuhay sila ng payapa kasama ng lolo niyang si Flavio. Kung isipin, normal naman ang lahat ng ginagawa nito. Wala rin siyang nakikitang kakaiba hanggang sa isang gabi, nalaman niya na pasimple palang umaalis ng bahay ang matanda kapag nagpapahinga na sila. Dumadaan ito sa likod ng bahay kung saan mula sa lugar na yon, nagkalat ang matataas na mga talahib. At ang daang nagdudugtong dito, alam niyang patungo sa isang maliit na sapa kung saan may hindi kalakihang bakawan.
Alam niya na wala doon gaanong pumupuntang tao sa kadahilan ng bukod sa naglipa na roon ng mga ulupong, wala ka ring makukuha roon maliban sa mga alimango at hipon. Nananawa na ang mga tao sa ganoong pagkain, kaya kung may manghuli man, napakadalang na lang. Dala ng kuryosidad, dali-dali naman niya yung sinundan para malaman kung saan ito pupunta at kung ano ang sadya nito sa ganoong oras. Habang sinusundan niya ito, inakala niya talaga na manghuhuli lang ito ng alimango. Bukod kasi sa maliwanag ang buwan, may dala-dala rin itong kapirasong lambat tapos lubid na pangtali. Ngunit ang hindi niya alam, sa ibang bagay pala ito gagamitin. Sa loob ng ilang minutong paglalakad, maingat niyang sinundan ang dinaraanan nito. At para naman hindi siya nito mapansin, di niya nagaanong hinahawi ang mga dahon ng talahib na humaharang sa kanyang daan. Maya-maya pa, pagdating niya sa may bakawan, may nakita siyang isang lumang kubo na nakatirik sa tabi ng isang malaking puno. Madilim na ang parte ng lugar, kaya bago lumapit ang matanda, nagsindi na ito ng sulo. Kasywal din itong binuksan ng pinto na parabang matagal na itong nagpapabalik-balik sa lugar na yon. Matapos naman niya yung masilayan, hindi na siya nagdalawang isip na sumunod. Ngunit habang papalapit siya sa bahay na yon, kapansin-pansin ang tila bang pagsimoy ng masamang hangin. May naririnig na rin siyang ungol ng tao sa loob na parabang pinapahirapan ito. Hindi nagtagal, nang makalapit na siya sa pinto, pumungad sa kanya ang lolo niya na nakatayo sa harapan ng 6 na nilalang na nakagapos sa dingding ng kubo. At habang pinagmamasdan niyo ng matanda, panayang pakikipag-usap nito rito na parabang ordinaryong tao ang kaharap nito. Nang masipat naman niya ng tuluyan ang mga nilalang, bigla siyang napapasok sa loob ng kubo habang gulat na gulat yung pinagmamasdan. Nang mapansin naman siya ng lolo niya, dali-dali siya nitong pinigilan na lumapit dito. At para bumalik ang kanyang wisyo, napilitan itong ibalibag siya sa dingding habang kinakausap ng masinsinan. Pagpang-abot ng mga paningin nila, paulit-ulit siya nitong pinagmumumura kasabay ng pagsasalita nito ng kung ano-ano sa kanya. Dahil sa pangyayari, napalitan ng pagkabahala at pagkasindak ang takot na kanyang nararamdaman. Batid niya kasi na galit na ang lolo niya dahil sa patago niyang pagbuntot dito. Ilang minuto pa ang lumipas nang medyo mahimasmasa na siya, unti-unti na siya nitong binitawan. At sa muling pagsilay niya sa mga nilalang, nakita niya ang mukha ng kanyang lola kasama ng mga tiyuhin niya. Napakadudungis na ng mga itsura nito, tapos kapansin-pansin ang kabangisan sa kanilang mukha dahil sa mga nanlilisik nilang mga mata. Lumuluha na rin yun ng dugo, tapos ang nakakabahala sa lahat, umaangil ang mga ito na parabang mga hayop. Paulit-ulit din siya nitong sinusubukan na sunggaban na animoy gustong-gusto siya nitong patayin. Matapos naman niyang maranasan ang lahat ng iyon, napansin niya na nakatago na pala siya sa likod ng lolo niya. Paghawi niya ng damit nito, agad siya nitong inalalayan papalabas upang mailayo sa kanyang mga nakikita. At nang maisarado na nito ang pinto ng kubo, dito na siya nito kinausap ng masinsinan. Pasensya ka na, Apo. Hindi ko gustong maglihim sa inyo. Pero wala akong magagawa. Hindi lahat ng tao makakaunawa sa kalagayan ng pamilya ko. Kaya hindi ko ito ipinagsasabi sa kung kani-kanino. At ngayong nalaman mo na ang tungkol sa kanila, mukhang kailangan ko na rin yatang magsalita. Bungad na wika nito sa kanya. Ayon kay Lolo Flavio, nagsimula ang lahat ng iyon nung naging madalas ang pagbisita ng kakambal nito sa kanilang pamamahay. Noon pa man, hindi na sila magkasundo ng kakambal niya, kaya hanggat maaari umiiwas talaga siya. Pero sa mga pagkakataong yun,
parang may kakaibang pakay ito sa kanila. Nararamdaman yon ng lolo niya, kaya kapag dumarating ito, palagi ditong nakamasid ang kanyang mga mata. Kaso lang, hindi sa lahat ng oras nababantayan niya ang kakambal niya. May mga pagkakataon kasing meron itong pinagkakaabalahan hanggang sa hindi na niya nalaman na may itinanim na pala sa kanyang pamilya ang kakambal niya. At sa pagdating ng panahon na hindi na yun nakakabisita, unti-unti na niyang napapansin ang tila bang kakaibang asal ng kanyang asawa. Nagsimula ito sa lola ni Aman, hanggang sa mahawaan ito ang kanilang mga anak. At para hindi yun malaman ng baryo, ipinalabas niya na lumayas ang mga ito sa sarili nilang kagustuhan. Matapos nilang matupad ang kanyang plano, itinago niya yun sa kubo. Tulong-tulong sila sa pagtayo nito, hanggang sa dito na nagsimulang manirahan ang kanyang pamilya. Pero ilang araw lang ang lumipas matapos nila yung maitayo, nagsimula nang magbago ang ugali ng asawa niya. Naging mabangis na ito, kaya naman nagdesisyon sila na talian na yon upang hindi na ito basta-bastang makawala. Kinagabihan, nangyari na rin ito sa kanyang mga anak. Masakit para kay Lolo Flavio na gawing ito, pero alam niya na ito ay kinakailangan. At sa paglipas ng mga araw, dito na natali ang buhay niya. Gabi-gabi, bumibisita siya sa kubo upang maghatid ng mga karne ng manok. Madalas ninanakaw niya ang mga ito, gawa ng unang-una, wala naman siyang mga hayop na inaalagaan. Hindi lang din manok ang pinapakain niya sa kanyang mag-iina, gawa ng minsan, karne ng aso at kambing ang nakukuha niya. Nabanggit din ito na, hindi naman yun nagrereklamo na parabang wala na yun sa kanilang mga sariling wisyo. Gayunpaman, kahit alam ni Lolo Flavio na wala na itong pag-asa na gumaling, patuloy pa rin siyang nagbabakasakali na may hangganan ang iniinda nitong mga karamdaman. Matapos naman yung marinig ni Aman, hindi niya mawari kung ano ang kanyang isasagot. Tulalang-tulala siya noong mga sandaling yon, gawa ng may kutob na siya kung ano ang mga nilalang na kanyang nakita. At kahit mahirap itong sabihin, pilit niyang nilakasan ang kanyang loob sa paniniwalang ito ang makapagbubukas sa nakasaradong puso ng matanda. Lo, di ho ba yung mga katangian nilang yan parang kahawig na ho ng sa aswang? Paano kung aswang na sina Lola at Tiyo? Ano hong gagawin ninyo? Hanggang kailan niyo hubalak sila na ikulong dyan? Di ba kayo natatakot na baka dumating ang punto na merong makatuklas sa kanila? Nang marinig ito ng matanda, bahagya naman yung napabuntong hininga, kasabay ng pagsagot nito sa kanya ng, "Sumagi na rin yan sa isip ko, Aman. Pero hindi ako niyan gaanong naapektuhan. Malakas ang pananalig ko sa itaas at alam ko na darating ang puntong maririnig niya ang mga dasal ko. Ang kailangan ko lang gawin, magpakatatag at mas lalo pang pagtibayin ang aking paniniwala." Pagkarinig niya sa sagot nito, hindi na siya umimik pa. Alam ni Aman na hindi niya yun basta-bastang makukumbinsi, kaya minabuti niyang hayaan na lamang ito sa ibig nitong mangyari. Matapos ang kanilang naging pag-uusap, sinamahan na siya nitong maglakad papauwi. Ayon kay Lolo Flavio, na napakain na niya ang mga ito, kaya wala na silang rason para manatili pa rito. Dagdag pa nito na, naikalat na rin niya ang mga panghuli ng alimango na siya namang hahanguin niya sa pagsapit ng susunod na gabi. Makalipas pa ang ilang minuto, nakauwi na silang dalawa. At kagaya ng napag-usapan, pinilit niyang kalimutan ang lahat ng kanyang mga nasilayan. Alam niya na makakaapekto ito sa kanyang pamumuhay, kaya hanggat may pagkakataon, gusto niya na itong iwaksi sa kanyang isipan. Dumaan ang mga araw, unti-unti naman niya itong nakalimutan dahil sa dami ng kanyang mga ginagawa. Ang kaso lang kapag umuwi siya, muli na naman niya itong naaalala.
Mag-iilang linggo rin siya noong walang maayos na pahinga hanggang sa isang hapon nadatnan niyang may kaaway sa labas ng bahay nila ang lolo niya. Dala ng kuryosidad, nagmamadali naman niya yung nilapitan para kausapin at awatin. Ang kaso lang, nang makalapit na siya sa matanda, nakita niya na ang kaaway pala nito ay ang kakambal nito. Siyempre dahil sa mga nangyari, naunawaan niya kung bakit galit na galit doon ang lolo niya. Halos di na nga ito magpaawat, pero dahil sa dami nila, wala rin yung nagawa. Nang may distansya na nila ito, doon pa lamang nagsimulang magsalita ang kakambal nito. Ayon sa matanda, wala naman yung pakay sa kanila kundi ang bumisita. Nabalitaan kasi nito na lumipat sa kanyang tahanan ng apo niya at ang asawa ng namayapa nitong anak. Mariin din itong inilahad na wala siyang binabalak na masama, bagkus ang nais lang niya, makita yon at makausap. Pagkarinig naman ni Lolo Flavio sa sinabi nito, mas lalo pa nitong pinagmumumura ang kanyang kakambal. Pero sa halip na magalit yon o gumawa ng mga bagay na hindi nila inaasahan, kapansin-pansin ang pagiging kalmado nito. Ilang minuto pa ang lumipas nang medyo kumalma na ang lolo niya, tsaka pa lamang ito umalis ng walang paalam. Pagsilay naman ng matanda na wala na ang kakambal nito, doon na rin yung naging kalmado kahit papaano. Nang mapansin ito ni Aman, sinikap niya itong kausapin upang malaman ang mga nangyari. Ngunit imbis na sumagot ito, nanatili lang itong tahimik. Nang mapagtanto niya na wala itong balak na magsalita, hinintay niya na lang yon na kumausap sa kanya. Hindi nagtagal, nang makapasok na sila sa loob ng bahay, agad niyang napansin ang pamomroblema ng matanda. Pagsilay nito sa kanila ng nanay niya, dali-dali naman yung lumapit. Sabay wika ng, "Kailangan nyo nang umalis dito. Aman, iligpit mo na ang mga gamit ninyo. Hindi ako papayag na pati kayo kunin ang demonyong yun." Pagkasambit nito ng mga kataga, agad naman siyang umalma kasi wala na talaga silang mapupuntahan. Ayaw na ayaw nilang bumalik sa kanilang tahanan at ayaw din nilang manuluyan sa mga kadugo nilang alam niya na hindi maganda ang pakikitungo sa kanila. Kaya naman kahit ipinagtatabuyan na, pilit siya ritong nakiusap. Ngunit sa kabila ng mga pagmamakaawa, hindi siya nito pinagbigyan. At bilang pagpapakita ng awa ni Lolo Flavio sa kanila, binigyan sila nito ng 3 araw para makapaghanap ng bagong malilipatan. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, hindi na siya nagreklamo. Sa isip-isip niya, mahaba ang 3 araw, kaya makakapaghanda siya. Posible ring mapabago niya ang isip ng lolo niya, kaya hanggat naroon sila, hindi siya nawawala ng pag-asa. Ngunit ang hindi niya alam na dahil sa ibinigay nitong mga araw, masasaksihan niya ang karumal-dumal na pangyayari sa loob ng tahanan nito. Kinabukasan, balik normal na ang lahat. Bagaman may mga nangyari, sinikap niyang maging normal ang pakikitungo sa matanda. Hindi na rin siya nagsalita ng kahit na ano upang hindi ito pagmula ng gulo. Ang kaso, pag uwi niya kinahapunan, nadatnan niya si Lolo Flavio na nasa loob ng bahay nila. Nakabukas ang pinto noon, kaya malayo pa lang nakikita niya na ito. Akala niya wala yung kasama, pero pagpasok niya, bumungad sa kanya ang kakambal nito na panayang titig sa nanay niya. Hindi niya mawari kung ano ang ibig ng taong yon, pero base sa ginagawa nito, mukhang may binabalak itong hindi kaaya-aya. Kapansin-pansin din ang pabuka-buka ng labi nito kahit wala yung kausap. Matapos naman niya yung masilayan, agad niya itong ipinagbigay alam sa lolo niya. Ngunit sa halip na sumagot ito, tulala lang itong nakatingin sa kung saan na parabang malalim ang iniisip nito. Maya-maya pa,
Nang akmang kikilos na siya para ilayo roon ang nanay niya, bigla itong nagsalita. Huwag ka nang magmatigas, Apo. Nahuli na tayo. Pasensya ka na. Hindi ko inaasahan ang pangyayaring ito. Pagkasambit nito ng mga kataga, di siya nagpatinag. At imbis na panghinaan, pinili niyang kaladkarin papalabas ang nanay niya upang subukan itong iligtas. Ngunit di pa man niya yun nahahawakan, bigla na lamang itong sumuka ng itim na likido. Ganon din ang nangyari sa kanyang lolo hanggang sa paunti-unti naligo na ito sa likidong isinusuka nila. Pagbaling naman ng tingin ng kakambal nito sa kanya, bigla nitong sinarado ang pinto at mga bintana gamit lamang ang kanyang isipan. Nang masipat yun ni Aman, agad siyang lumapit dito para puwersahan itong buksan. Ang kaso, masyadong mahigpit ang mga trangka, kaya bandang huli, wala na rin siyang nagawa. Ilang minuto pa ang lumipas, dahan-dahan ang binalot ng kadiliman ang buong paligid. Sinasabayan ito ng kakaibang tunog na parabang sumasabay sa hangin. Hindi niya mawari kung ano ito, pero sa oras na pumapasok yun sa tenga niya, nagbibigay ito ng katakot-takot na sensasyon sa katawan niya. Kaya kahit nanghihina, pilit niyang binuksan ang pinto hanggang sa may makarinig ditong tao na napadaan lang. Malakas kasi ang kalabog sa labas, kaya rinig na rinig ito ng mga taong malapit sa bahay. Paglapit naman ng taong yon, sapilitan itong binuksan ang pinto hanggang sa magawa na siya nitong mahugot papalabas. At nung nakatakas na siya, hindi niya na ito kinausap pa. Basta ang ginawa niya, tumakbo ng mabilis papalayo sa bahay nila. Nung mapansin naman yon ng lalaki, hindi nito maiwasang magtaka at tumawag pa sa kanya. Pero bago pa man ito makalayo sa tahanan nila, dinakma na yon ng kakambal ng lolo niya. Pagpasok nito sa loob, agad na sumarado ang pinto. Matapos nun, wala na siyang narinig na kahit na anong ingay sa paligid. Nababahala man sa posibleng nangyayari sa loob ng bahay, hindi niya na yon pinakialaman. At nang makalayo na siya rito ng tuluyan, pilit siyang nagtago sa bahay ng kanyang pinagtatrabahuhan. Hindi niya sinabi ang mga nangyari. Basta ang ipinakiusap niya rito, doon na muna siya titira hanggat hindi pa naayos ang kanilang problema. Dagdag pa niya na, hindi niya kailangan ng dagdag pasahod ni libreng pagkain habang dito siya namamalagi. Ang nais lang niya, magkaroon ng matutuluyan pansamantala. Dahil sa kanyang sinabi, wala namang nagawa ang amo niya kundi ang sumang-ayon. Kung iisipin kasi, pabor ito sa kanya dahil anumang oras pwede na niyang matawag at mautusan itong si Aman. Dumaan ang araw na yon, wala na siyang narinig kahit ano mula sa kanilang tahanan. Pero tuwing sumasapit ang gabi, parang may naririnig siyang umiiyak sa labas ng kanilang tinutuluyan. Takot na takot siyang silipin ito dahil yung boses na naririnig niya hindi nalalayo sa tinig ng nanay niya. Inakala rin niya na habang buhay niya itong maaatim na ipagsawalang bahala, pero sa loob ng ilang linggong pagpaparamdam nito, dahan-dahan na rin siyang nakakaramdam ng panghihina. Hindi naglaon. Napalitan ito ng pagmamalabis at kagustuhan niyang makita ang nilalang na gumagawa ng tunog na yon. Kaya naman isang gabi, habang tahimik ang paligid, matyaga siyang nagmasid. Yung tinutuluyan niya kasi, malapit lang sa bintana, kaya madali na lang sa kanya ang makasilip. Mula alas 8 ng gabi hanggang alas 12, pinagtyagaan niyang sumipat sa labas, pero wala siyang nakita. Ngunit pagtungtong ng alauna ng madaling araw, bumungad sa kanya ang kakambal ng lolo niya na marahang naglalakad sa kalsada. May bitbit itong lubid at sa dulo ng mga lubid, naroon ang kanyang lolo Flavio at ang kanyang ina. Habang hinihila ito ng matanda,
sumusuka ito ng itim na likido na siya namang tumutulo sa lupa. Nang masipat naman niya ang mga ito, gustong-gusto niya yung tulungan pero wala siyang magawa. Kaya naman kahit labag sa kanyang loob, pinili niyang manatili sa loob ng kanyang silid. Paulit-ulit din niyang ipinagdasal na sana'y hindi siya hinahanap ng kakambal nito upang hindi na malagay sa alanganin ng kanyang buhay. Di na rin niya binalak na iligtas ang kanyang ina dahil aminado siya na wala na rin siyang magagawa para maibalik pa yun sa normal. Sa loob ng 3 linggong pagmamasid niya rito, nakapagtatakang hindi nagbago ang naging kilos nito. Gabi-gabi palagi itong naglilibot at para bang sinasadya nitong pasukahin ng likido ang kanyang mga alipin. Nang hindi niya na yun maatim, tsaka siya nagdesisyon na umalis na rin sa lugar na yon. Nagpakalayo-layo siya hanggang sa hindi niya na yon makita pa. Bagaman minsan may bahid ng pagsisisi, di niya na yon gaanong pinagtutuunan ng pansin. Para sa kanya, tama lang ang kanyang ginagawa. Ang tungkol sa likidong sinusuka ng mga ito. Ayon sa manggagamot na kanyang nakausap, parte ito ng mahika ng nilalang upang mapanatili ang kasamaan sa lugar. Posible ring naghahanap pa ito ng karagdagang alipin upang makamit ang masama nitong binabalak. Ano man ang nais mangyari ng matanda, naniniwala ito na hindi yun makakabuti sa kanilang lugar. Magmula noong narinig niya ito, binalot siya ng matinding katanungan ukol sa mga mangyayari pagkatapos nitong maisakatuparan ang kanyang mga binabalak. Ngunit sa kasamaang palad, hindi niya na yon nagawang malaman pa dahil hindi na rin niya binalak na bumalik sa lugar nila. Pero sa kabila nito, nananatili pa ring anino at bangungot niya ang minsan niyang nasaksihan